Oh, so ito guys, pag-usapan po natin yung People's Initiative para sa charter change. Kasi merong iba kaagad na hindi pa naman ganun kaalam kung ano yung laman nitong People's Initiative ay puro kontra na yung ginagawa. Yung iba sinasabi, wag niyong bayaran yung mga tao, binabayaran niyo yung mga tao para lang pumirma, may mga ganun. O merong iba din na ang sinasabi naman ay ginagawa niyo lang yan para humaba yung mga termino niyo. May mga ganung binabato kaagad without actually knowing kung ano yung laman ng People's Initiative. Sa akin ito kaya nga People's Initiative sa mga tao to. Kumbaga, ang gusto ng tao ay simulan yung debate, pag-usapan kung paano ba natin maitatama yung mga pagkakamali doon sa 1987 Aquino Constitution. Sisimulan mo pa lang yung pag-uusap binablakahan na ng iba. Kumbaga, hinaharangan na ng iba. And wag naman sanang ganun. Maganda naman bigyan natin ng tsansa. Bigyan natin ng tsansa na mapag-usapan yung mga possible changes, o kung sa economic man yan, kung anong klase ng government yan, o kung para sa, kung paano masugpo yung mga dinastiya sa bansa. So, maraming kailangan pag-usapan pagdating sa konstitusyon na hindi mo masisimulan yung debate dahil pinipigilan ng mga tao yung People's Initiative at itong charter change, di ba? At the end of the day, kapag napag-usapan na lahat ng mga ito, mga tao rin naman ang boboto, plebiscito rin naman to kung payag ba sila na gawin yung mga changes o hindi. Tao din naman ang magde-decide in the end. Okay? So sana sa akin buksan yung isip at yung kanilang sarili sa mga possible changes sa pagbabago sa saligang batas. Kasi ang daming kumbaga since 1987 ang dami ng pagbabago At tingnan nyo naman yung buhay natin, ang daming mas dumami yung mahihirap. Yung Metro Manila, for example, punong-puno ng informal settlers. Ibig sabihin, walang oportunidad sa probinsya. Hindi equal yung distribution nung pag-asenso. So, ang daming kailangang repasuhin, ayusin at dyan sa saligang batas. At hindi mo magagawa yan kung sa simula pa lang, harangan mo na. Nakailang administrasyon na sinusubukan baguhin yan, hindi magawa-gawa. Okay, so pag-usapan po natin yung mga binabato nila against dito sa People's Initiative. Okay? Yung isa sinasabi na wag niyong ibenta yung inyong mga boto, inyong dignidad pagdating diyan sa People's Initiative. 'Di ba? Sa akin, mali naman talaga 'yon. Hindi naman dapat talaga binabayaran o hindi naman dapat talaga sinusuhulan yung mga tao pagdating diyan sa signature drive na 'yan, 'di ba? Pero sa akin parang mag-aanuhan pa ba tayo? Alam naman natin na tuwing eleksyon, 'di ba? Sa mga local governments, marami diyan. Kung hindi ka maglalabas ng pera, kung hindi ka magpapamudmud, kung hindi ka mamimili ng boto, hindi ka din naman mananalo, 'di ba? Parang 'yun hindi nila napapansin, pero itong sa People's Initiative, ganun ang pinapalabas nila na binabayaran daw ng tig-100 daw para pumirma o ano, pero yun nga. In fact, yun yung isa sa mga magandang hanapan ng solusyon yung kultura natin ng pagbili ng boto, 'di ba? Kaya pera na lang parati ang nananaig pag sa mga eleksyon At kasama din yan sa mga pag-aaralan kapag nag-charter change tayo at kapag kumbaga pinag-aralan natin yung mga babaguhin sa saligang batas. Diba? Yun yung isa Sabihin nila, wag niyong ibenta boto niyo, pero yung mga sinusuportahan nila, yun din naman yung namimili ng boto. Diba? Problema yan sa Pilipinas at hindi mga structural na problema yan So, kailangan mong hanapan ng solusyon and it starts doon sa saligang batas. O pangalawa, yung sinasabi nila, papahabain yung term limit. Kumbaga gusto lang magtagal sa pwesto nitong mga politikong ito, ganyan-ganyan yung sinasabi, di ba? Isa totoo lang, kahit naman baguhin o hindi yung konstitusyon, marami pa rin naman, karamihan pa rin naman ng mga pamilya, sila pa rin naman 'Di ba? Hindi naman, 'di ba? May term limit 9 years pero ang papalit asawa, anak, tatay. Puro ganun din naman. Diba? Ibig sabihin, flaw din yun sa ating saligang batas. Pinagbawal yung dynasty, pero hindi naman sinabi ko anong gagawin.
wala tuloy mapasa na enabling law kasi walang gustong magpasa kasi lahat sila coming sa galing sa isang sa political family, and wala namang masama yung kung political family kayo, kaso minsan naaabuso. Minsan lahat na lang, minsan 5, 6, 7 membro ng pamilya nyo, nakaupo kayo lahat, yan na yung negosyo nyo. Diba? So, once again, that's another flaw sa ating saligang batas na kailangan pag-aralan, kailangan repasuhin, kailangan bigyan ng atensyon nung mga magpapalit nung saligang batas. And of course, kailangan, dahil People's Initiative, kailangan marinig yung boses ng tao. Ano ba ang gusto ng tao pagdating dito, di ba? Sana magkaroon ng sistema na hindi naman naaabuso, yung buong pamilya na lang, 'di ba? Hanggang sa apo, kay bunso, lahat na lang meron silang posisyon lahat. 'Di ba? Wag naman yung ganoon kaabusado. 'Di ba? Wag naman ganoon kaabusado pagdating dito sa pagtakbo na nagiging negosyo na. Yun ang problema, meron tayong structural na problema eh. Parang family business kasi yung nangyayari. So a lot of that kailangang ayusin sa ligang batas. Plus yung mga economic provisions para dumami yung mga investment dito, dumami yung mga namumuhunan, dumami yung trabaho sa mga probinsya sa iba't ibang lugar. O tapos yung system of government, kailangan din tignan. 'Di ba? Na baka merong better way. Tapos electoral reforms. So ang punto ko dito, hindi ito masisimulan kung hindi natin gagawin. 'Di ba? Kung yung mga ibang tao ay masaya na sa ganyan, 'di ba? Baka maganda yung kalagayan nila sa buhay ngayon, o maganda yung, pero kumbaga karamihan sa Pilipino hirap pa rin, ang dami pa rin challenges, hirap sa buhay. So, ang sa akin, pag-usapan natin, tingnan natin kung ano yung pwedeng baguhin, o pagkatapos botohan natin. O kung okay ba sa inyo yung mga changes na to, kung hindi, o sige, di doon pa rin tayo sa dati. Di ba? Magtiis tayo sa dati, pero walang mangyayari kung hindi natin susubukan. So, yun lang yung punto ko dyan. So, thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Bye-bye.